ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Kaya naman dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya po inanyayahan namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. Maaari nyo pong i-scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donasyon. And please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, God bless po. Ayan. Ngayong umaga, Ate Love, dito na tayo dadako sa ating topic. No? Alam naman natin mga ka-family matters na sa buhay mag-asawa, hindi laging smooth. May misunderstanding minsan, may away, may financial struggle, may mga pressure sa trabaho. Pero ang tanong, magkakampi ba kayo o magkalaban sa problema? May mga marriages break not because of big problems but because the couple stops being team. Yes. Pero kapag magkasama kayong humaharap sa hamon, mas malakas kayo. Ang sabi nga sa Bible, sa nabasa natin kanina, Ecclesiastes 4:9, two are better than one, for they have a good return for their labor. Ibig sabihin, mas malakas, mas matapang, at mas matagumpay ang mag-asawang nag-work as a team. Kaya ngayong umaga po, mga kapatid, ay pag-usapan natin ang building a marriage that works together, not against each other. Kaya naman, ngayong umaga, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan, naku, napakaganda ng ating pag-uusapan sa umagang ito, Kuya Jerry, no? Building a marriage that works together, not against each other. Naku, marami tayong mga matututunan no, sa umagang ito. Kaya we hope and we pray na kayo po'y handa na sa mga pag-uusapan natin sa umagang ito. You know, alam mo, Kuya Jerry, a strong marriage isn't built on perfection. Minsan kasi, no, parang ano ba yan tinatawag niya, nag-i-imagine tayo ng fairy tales, ganito, And they lived happily ever after. Yun yung mga imagination natin, no? But it's built on partnership. Yes. When a husband and wife choose to work together rather than against each other, they create a relationship that can withstand anything. Alam mo po, yung sa buhay mag-asawa, yung goal po natin ay mapagtibay natin ang ating relasyon. Yes. No, meron ako minsan napapanood, Kuya Jerry, sa mga videos, no, na may mga nag-i-interview, sabi nila, anong sikreto nyo sa matagal ninyong marriage, no? Like yung nag-celebrate ng mga 25th anniversary. And then meron pa mga 50 years, 60 years of marriage, no? Talagang malalaman natin, makikita na napaka-sweet pa rin nila, no? Ano kayang sikreto nila? So, tinanong sila one time ng isang vlogger, no, na
nag-interview sa kanila, what's your secret for marrying your wife in 60 years, no? Sabi niya talaga, happy wife, happy life. Talagang totoo daw talaga yan, Oo, ganun. pag happy si wife, happy. Oo, yun bang, you happy don't life. need to compete with your Yes. wife. You don't need to compete with her na sabihin mo na kung meron siyang kung meron siyang mamahalin na sapatos, dapat ako Ako rin din. meron. Mm-mm. Yung mga ganun. Dapat pareho yung ano, paggasto, pag ano, sa kwarta, Oo, dapat pareho may paggasto. Kung baga atilad, pag bibili siya ng ganito, ako din, hindi ako papayag. Dapat ako rin, At meron dapat akong ganun ganun. ba? Oh, Oo. yung mga ganun, no? Pero hindi pala ganun. Kasi sa point number 1 natin dito, Kuya Jer, pag-uusapan natin, mag-asawa, hindi magka-compete. Yes, totoo naman. Hindi, wag mong gawing Kalaban. competitor mo yung asawa mo, Oo. kasi hindi naman ito competition. You should work together as a team. At dito sa Family Matters, inuulit talaga natin yan. Yes. Para po ma-remind tayo lagi that your spouse is not your enemy, your spouse is not your competitor, no? totoo. Sa relationship, hindi kailangan na laging may winner at loser, kasi Oo. minsan ganun yung mindset natin eh. Yun bang dapat ako yung manalo sa kanang maglalis mo. Sa desisyon, dapat ikaw yun ang masunod. Sa pagdidesisyon, yung dapat ako yung masusunod, Ano hindi yung pwede ikaw. ayun dapat bilhin, dapat ako ang masusunod. Tapos may mga ganyan pa Atilab na pag siya ang nanalo, parang feel better siya. Yes. And then, isa pa, minsan din, no, napapansin natin na yun bang, ako dapat ang pakinggan mo kasi ako ang asawa, ako yung Oo. husband, dominant ako. Ginagamit yung posisyon, Oo. no? Parang hindi na din maganda pakinggan minsan. So, dapat kayong dalawa ang nagwi-win together. Yes. Kung ano yung accomplishment ni Mrs., no, ano yung accomplishment ni Mr., dapat po, suportahan natin at saka nandyan lang talaga tayo lagi. Kung Yes. napansin natin, no, na wow, na-promote si Mrs., wag naman tayong yun bang mag-against na ngayon na-promote ka na, so ako ngayon ikaw na mas malaki ang sweldo, ako maliit lang ang sweldo ko. Mura siya threat. Yes, parang Na-threat. gano'n na yung nangyayari ba na parang ikaw na asawa, ikaw na partner, parang kana bang nasuya na ka sa iya kay karon kay kuan na kay ka, hilas na kay ka kay na kanang ning na-promote na ka, so ako mo gyapon mo na ba no, so hindi dapat gano'n, no. Dapat you should celebrate small wins, kayo dalawa. No, kayong dalawa yan. Kapag may misunderstanding, wag mong tanungin na sino ang tama. Oo. Wag ganun, yun bang, di ba, No. kung tama, sino bang tama sa atin? Sino, wag That is a tanungin. big X. Yes, wag tanungin ng ganun. Pero, sa halip, tanungin mo paano tayo magiging okay. Oo. And Win-win then, solution. Oo, and then, ilagay mo sa mindset mo na hindi tayo magkalaban. Oo. No? Problema ang kalaban. Ang kayong dalawa, isa kayong team. Oo. No? Na dapat sugpuin ang Oo. problema. Dili kay imuhang bana or asawa mo kalaban, kundi ang problema di ay Yes. kalaban nato. Yes. Yun ang ating kalaban po, hindi yung mga asawa natin. Oh, na mag-usahay ma-mislead at love. Kay tungod-tungod siyang usahay tungod sa pride, no? Tungod sa iyahang kanang di siya magpalugi jud nga ay dapat ako jud ang maging boss dito sa balay. Ug mao na noon nga ang lantaw niya sa iyahang may bahay, kalaban na. Yes, kalaban na, no? And then, kapag ka may mga gagawing desisyon ng isa, mag-a-against lagi yung Oh, isa. oh, yes. Oo. Kasi ang iniisip niya, bakit ikaw masusunod? Ako yung husband, ako yung may mas authority. Mao gina Atilab, ang usa sa mga rason nga nung kung mag-istorya na gani ang magtiayon when it comes sa mga making decision, nya minti lang mag-oppose bitaw, lagi na lang nga mag-against. Mo na hinungdan nga ang imuha na noong gitanaw nga kalaban ako na siya nganong ako man isundon. Oh, Yes, which is totoo not yan. okay. Hindi talaga okay yan. At hindi yan nagiging healthy sa inyong dalawa. Kaya, huwag mong isipin na yung asawa mo, yung partner mo sa buhay, siya yung competitor mo. Hindi. Dapat isipin mo na magka-team kayo. Na dapat sa mga problema, mga conflicts, no, may mga, lalong-lalo na kapag kayo may mga anak na, no, dapat kayong dalawa ang gagasto sa inyong mga anak. Huwag mo ngayana isa lang. No, yun bang, huwag mo ngayana
o ikaw magbigay ng baon kasi ako yung nag-grocery dito, yung mga gano'n. Murag Pero murag ng winta na ka ba? Murag na siya kikwintahan ni bitaw nga asa man ni ako ra mabinti din ang gasto. Ikaw pud. Ana ba? Yun, hindi na yun maganda. So, you should work together as a team. Kasi hindi kayo magkakumpi. Paano man agud at tilap? Ang sikreto ana magsinabtan na magsamot lang jud mo. Ay dili lang jud ingon nga kanang magbasulay, kanang hinuon nga magkwintahay. Kay mulid maguna sa inyo ha na imbis one team na mo, division ang mangyayari talaga dyan. Yes. And then, tip lang din, no, do not make a decision na hindi alam ng iyong partner. Yes, of Huwag ka course. magdesisyon kahit nasa financial man yan, kahit sa pera man yan, kahit sa anong bagay man yan, no, or kahit sa, yun, minsan nga kahit sa personal mo na may mga plano ka, always talk to your spouse Partner. about it. No, wag na wag ka magdesisyon na ikaw lang. Let's say, mag-a-abroad ako. Hindi alam ng partner mo, nagpa-process ka na pala ng abroad. Doon ka na lang Doon ka na lang nagsabi sa kanya na bukas aalis ka na. Flight na? Nako? Oo, yun. Kung mga ano yung mga decision natin, mga future plans, always talk to your spouse about it. Na yun bang, wala ka namang dapat patunayan sa spouse mo. Be yourself and then work together as a team para para yun bang maipalaki natin yung mga bata, yung mga anak nyo na maging good tama. example tayo, Yes. model tayo sa kanila. Of course. Yan, yun ang number one point natin, no? Mag-asawa, hindi magkakompete. Ayan, punta tayo sa ating pangalawang na point at love. Ang puntos, pangalawa, itong unity starts in humility. Yes. Saan ba nagsisimula ang humility? Di ba? Sa unity din. No? Many couples struggle. Why? Because nobody wants to say, Ayun, ito ang hirap. sorry. Ang hirap, it's because of the pride na nagpapahinder sa'yo na maghingi ka ng tawad. Naku, napaka... Minsan kasi at love, itong salitang sorry ay mahirap pag ang pride ay nag-lead. Pero alam mo ba at love, pero ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 2, ang sabi diyan ni Apostle Pablo, be completely humble and gentle. Yes, dapat humble palagi, hindi hambog. Hindi hambog. Humble. Humble but talaga. gentle. Yun bang, wag kang magmalaki na dahil ikaw ay may mas malaking sweldo, o di kaya may mas magandang trabaho, or di kaya ikaw ang nagtatrabaho para sa pamilya, wala ka namang dapat ipagmalaki niyan. Be humble and then be gentle sa pag-handle mo sa iyong wife, sa iyong husband. Be gentle. You don't need to shout at all times. Yun bang, huwag kang laging pasigaw na parang naiirita ka na kausapin siya. Oo, minsan, balik lang natin sa story Ate Love. Kasi nung honeymoon period pa namin ni Ate Love, yung minsan kasi hindi natin alam na normal lang yun sa kanya. Sabi niya, huwag kang pasigaw sa akin. Hindi man ako naninigaw, normal lang man to. Kasi, pero misinterpret minsan. nami-misinterpret kasi ako very sensitive. No? Until now naman, no? Very sensitive ako pero alam na ni Kuya Jerry paano ako timplahin. So alam din niya yan. Kasi ako na klaseng na tao, yun bang ayaw ko yung sinisigawan ako. Parang feeling ko, ay, galit ka ba sa akin? Bakit mo ko ginaganyan? Or di kaya ayaw ko rin yung hindi ka kumikibo. Kasi feeling ko, ano ba nagawa ko? Bakit hindi ako kinikibo? Sabi pa nila, ang hindi kumikibo, kulang nando sa lambing. Ay, ganun pala. So now I know. Yan. Importante Ate Love, no? Sabi pa sa ating number 2, talagang itong being as humble person, no? Sa buhay mag-asawa. And humility opens the door for unity. Totoo. That's true. Humility opens the door for unity. And you have to choose unity over pride. Kasi yung disagreements, eto meron talagang disagreements. Kasi you're two different people, hindi kayo magkadugo Different kayo, minsan nga opposite kayo. Siya mainit, ikaw malamig. Yung mga ganun. Disagreements will happen, but alam mo, unity grows when both partners value the relationship more than being right. Yun bang, dapat ako yung tama, dapat ganito ako. Winning together is better than winning alone. Yun yung ibig sabihin niya, no? That, hindi yung ibig sabihin, yun bang, dapat magsalita ka na lang ng pasigaw sa partner mo, hindi kaya sasabihan mo na lang siya na hindi maganda. Yes. No? And then, alam mo, Kuya Jerry, Napaka ano. naniniwala ako na mas sharp ang words
Oo. kaysa sa physical na pananakit. Oh, alam mo Ate Lem, no, may mga bagong issue ngayon na nariringgan natin yung paano ang husband magalit sa kanyang asawa. Yes. Hindi naman tayo marites, pero which is not good, no? Pag may mga panahon talaga, hindi talaga may iwasan ng mga misunderstanding, away. Pero itong number 2 natin, ito yung nagpapaalala sa atin. Yes, totoo. Na ito ang dapat nating tandaan. Kasi may mga example at Ano may mga example dyan at Oh, 'di ba itong mga linyahan dito sa number 2? 'Di ba ang number 1 diyan dapat sabihin natin to, love, sorry ha. Oh, Na-offend pala kita. Oo. Yung bang Yung dapat magandang sensitive linyahan. ka kasi minsan hindi mo na nalalaman na yung partner mo kaya yan na nahimik. Alamin mo rin bakit kaya siya nanahimik. Ano kaya problema niya? May nasabi ba ako? Balikan mo, evaluate mo yung self mo. Alam mo, ganito po ako kay Kuya Jerry minsan. Yun bang, pag tumatahimik yan si Kuya Jerry, may nasabi ba ako? Pero alam kong may nasabi ako. So, iisipin ko, saan kaya na partner? Maglalaro sa isip. Oh, Ano ba, saan banda? Yun, and then later on, kakausapin ko yan si Kuya Jerry. Sorry, langga, sorry ha. Yung mga ganun, dapat wag na nating ipagpairal yung pride, Yes. no? Mas maganda na magkaroon tayo ng yun bang courage to swallow our pride and then sabihin mo na sorry. Hala, na-offend, di ay ka, sorry kayo. Or di kaya maaring pa-joke, or di kaya kung hindi ka naman masyadong expressive, pwede Yes. kang Let's magbigay consider. sa kanya ng, let's say, for example, flowers. Kasi ganun. i-consider natin ang Little mga taong things. hindi expressive. Yes, yes. May mga hindi talaga expressive or di kaya kahit letter lang, di ba? Or di kaya i-chat mo siya, i-message mo siya, sorry. Kasi marami kasing ganyan na may express niya through chat. Alam mo yung hindi, meron kasi talagang nahihirapan na sabihin yung sorry niya. Yes. Pero, small steps po, gawin natin in small steps. Kahit na magsimula tayo muna sa chat, i-chat mo siya, sorry kaayo, na-offend ay ka. Di ba? Yung mga ganun. I'll talk you later na lang. Oo, yung mga ganun, kahit simulan mo sa mga ganun, or di kaya kung hindi ka talaga, wala ka talagang courage mo, o di mag-surprise ka, punta ka sa, or have somebody na pumunta sa office ng asawa mo, then magbigay ka ng something, yung mga peace offerings, di ba? Oo, peace offering talaga ang kailangan yung yan. mga ganun. Oo, yan. Ang pangalawa, itong linyahan dapat ang ating bigkasin lagi. Love or langga or ano bang tawagan niyo. Yes. Next time, I'll do better. Yes, I'll do better. And then pag sabihin mong next time I'll do better, ay do better talaga. hindi yung parang nagme-make ka ng promise sa bata. Alam mo yung mga paasa lagi. yung mga asawa, Kuya Jerry, lalong-lalo na speaking sa mga on behalf of mga wives dyan, no? Kaming mga asawang babae, talagang para kaming mga bata. If you make a promise to us, talagang hindi namin yan makakalimutan. Lagi at lagi namin yang matatandaan. Oo, kaya nga yung may mga isang known na komedyante na wag nyo talagang ayaw yung biglan ninyo ang inyong mga asawa kasi pag mabikil nung panahon pa talaga ay mababalik yan. Totoo Panahon pa ng talaga. hapon Ibabalik yan, di ba? kaya Yung kung mag-boyfriend pa kayo, ibabalik oo, yan. sabi nila, kaya nga kung mag-promise ka, gawin mo talaga yan. Gawin mo talaga. Kasi Don't make maalala promises na hindi mo naman kayang gawin kasi para kaming mga bata. Yes. No? Na kapag ka pinapramisan mo kami, naku, hahanapin namin yan. Yeah. Ang pangatlong landiyahan dapat atin na tandaan sa mga husband or asawa. Love or langga or anong tawagan nyo, let's pray about it. Ano to? Yes. Yung mga decision making. Yung mga desisyon na gagawin, let's say, tayo Kuya Jerry, may mga desisyon naman talaga tayo, no, or may mga goals tayo. Yes, And then, oo. personally, kami po ni Kuya Jerry, may mga personal goals and personal plans din kami. Ang maganda dito, pag-usapan nyo talaga. Yeah. And then make sure na mag-agree yung isa. Kung hindi naman mag-agree yung isa, then don't go for it. Kasi ang hirap talaga kapag ang isa hindi nag-agree. And then yung mababother ka talaga. I think para sa akin, Kuya Jerry, walang blessing yung pagtatrabaho mo or di kaya yung gagawin mong decision kung yung isang partner mo naman hindi nag-agree. Diba? Oo. So, ganito atila mga simple lines pero nagpapalambot ng puso. Yes. So, Totoo ba? unity starts in humility. Yeah. Sometimes, i-accept mo na may kasalanan ka or Yes, may accept. mga
lapses ka. Yes, mga no? lapses din I-accept minsan. mo talaga yan and there's nothing wrong with saying sorry. Yun talaga ang ating maisasabi sa ating mga tagapakinig ngayon. Wala po talagang mali kung mag-sorry tayo. No, mas maganda yan, makakabuti sa inyong relasyon. Yan. Yan, dako na tayo sa point number 3 at ito yung teamwork equals sharing burdens. Oo, di ba? Kayo lang kasi ang nagdadamayan, nagsusumbungan ng mga Wala problema. naman talagang ibang wala na naman talagang ibang sumbungan yung mga partner natin, sa atin lang yan. Yes. No, kahit na anong problema pa yan, minsan nga kahit problema ng iba, sinusumbong mo pa yan sa partner mo. Oo. Problema ng iba yan, At ito ang dapat, Ate Love, no? Doon talaga tayo unang-una magsumbong sa ating partner or yung asawa natin. Kasi minsan nakalimutan minsan kasi ito ng mga millennial ngayon na minsan sinusumbong pa natin sa ating mga kaibigan, no, which is hindi ko naman talaga ina-advise sa kanila, pero ang pinaka-better talaga, ang pinamagpaganda na gawin, doon ka sa asawa mo talaga Yes, kung may mga kung may mga struggles ka in life, personal struggles, no, doon ka pwede mo kasing gawing best friend yung asawa mo. Pero depende sa situation, Ate Love. Yes, kasi minsan din, no, parang minsan din, may mga iba kasi na especially ito nangyayari talaga to mostly sa mga wives, no, na kami kasi mga babae, Kuya Jerry, minsan, may mga friend, sa friend lang namin kayang sabihin. Hindi talaga lahat ng bagay, no, kayang i-share natin, no, sa ating mga husbands. Pero, ang maganda dyan, yun bang kahit na may struggle ka outside, no, your work, or saan ka may struggle, yun bang pwede talaga nating yun bang isabi sa ating mga partner. And then, alam mo yung ang sarap ng comfort ng partner compared sa comfort ng ating friends. Totoo yan. Masarap talaga kung ang ating partner ang nagko-comfort. So, wag yung bang no judgment, wag tayong mang-judge sa ating mga partner. Yun bang kung may sasabihin silang problema or may mga hinanakit sa kalooban nila, wag nating sabihin, ay ikaw man good. Sala mo na nimo. Ano na inana? Ano, di ba? Kung wala ka na ginana, dili unta ka masakitan. I-blame ni mo. Wag mong i-blame. Be there for your partner kasi saan ba siya hihingi ng comfort? Saan siya hihingi ng saan siya iiyak, di ba? Sa'yo talaga yan. So, dapat, andyan ka lang palagi sa partner mo and then willing to listen kahit, alam mo yung paulit-ulit, Kuya Jerry. Kasi kami mga babae, paulit-ulit yan eh. Hindi kami agad-agad na nakaka-move on. Totoo yan, mga kapatid. Minsan, pinapakinggan ko na lang sa Atila, pero minsan natatawa ako kasi minsan may pabiro ako, sabi niya, ikalima na yan sinabi mo sa akin. Paulit-ulit, lalo na kapag hindi pa po ako nakaka-move on, ako, sasabihin ko talaga yan paulit-ulit. Ganun talaga ang mga asawa din, no? Hindi dapat mag-isa ang isa sa problema. Yun dapat. Hindi dapat mag-isa. Yun bang, hindi dapat you don't have to carry that burden alone. Take note din sa mga mag-asawa din. Kung may problema man, yung mananggisudlan, sulbaran na. Parang yun, imuhang gibiyaan sa ere na noon. Kasi ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens. Lalong-lalo na kayong dalawa, mag-asawa na kayo, no? Legally married na kayo. Dapat, carry each other's burden. Kung ano yung bigat na nararamdaman ng partner mo, bigat mo rin yan eh. Dapat, pasanin yung dalawa. Yes. Be there for your partner. Alam mo, sabi pa nga nila, Kuya Jerry, kahit na yung struggle ng isang asawa or ng isang partner ay yung sarili niyang pamilya, no? Wag kang kumbaga ayaw labani imong pamilya, labani imong wife or imong husband. Ngayon sa madungan na to ana Ate Love. Ito common to eh. Ito common to mga in-laws. Let's say mga in-laws, no. Kung ang problema ni wife kay ang imuhang family, manugang, no, or family sa ang problema ni wife kay family sa iyang husband. Ikaw husband, ayaw labani imong family. Labani imong wife kay in the first place gipakasalan nimo na. At pasok din sa ating topic. Yes. Team kayo eh. Ayaw jud labani. This is true, Kuya Jerry. Kung yung mga in-laws dyan na nakikinig, baka sabihin nila, ay, grabe naman sad na, uy, dilipod ko yan. Lipod na pwede. Totoo po yan. Totoo po yan. Totoo po yan.
ayaw jud laban ni imuhang own family. Pero kung ikaw naman, no, kung naman kadungog sila, ani po sa atong topic at nila, medyo, yung sila nga, medyo kuan naman na siya, medyo di ko kauyon. Kauyon, Which is, ikaw na siya atilag ka in a nice way, in a Bible context talaga. Yes. Kinukuha natin to, pinasikan jud sa Biblia nga. Ang una jud nga labanan sa iyang bana or asawa, ang ihadyo. Ihag yung partner. O kan na bang dili dapat ang usa ka partner dili dapat maminaw dayon ba? In other wag words, mag-judge agad. Kasi dagan na kay na nahitabo karon Kuya Jerry no na luoy na kaayo ang wife kay kanang kumbaga gidaog-daog na kay ang husband blind kay sa mga nahitabo, and then kung magsumbong si wife baliwalaon sa husband maingon lang ay dili man inana akong pamilya, di ba? Hindi, you have to find out, and then dapat ikaw pod na husband dili ka dayon-dayon mo tuo sa imong pamilya, no? Dapat dito ka maminaw una sa imuhang asawa. Kay imo naman ang asawa nag-build naman mo own ninyo nga family. Wala na gani na dapat ang family nimo. Yes. Kanabang dili na dapat makialam pa ana. Ang dapat lang buhaton sa mga in-laws po mag-a-advise lang. Yes. No, hindi dapat yung inani jud buhata kay mo ni mo na. Hindi, mag-a-advise lang yan. Yes. Yun. Sabi lang. Sabi pa nga dito, no, Yes. ito yung mga examples, Yes. no, na maaari nating sabihin sa ating mga partner, lalong-lalo na pagdating sa finances. Yes, ano ang sa Pwede finances? mong sabihin, love, gawa tayo ng budget together. O, di ba? Ito din, pasok tayo sa atin. Wag, ito, love. wag mong ipagawa yan sa asawa mo lang. Yun bang, Oo, bibigyan solo lang kita siya. ng 1,000 pesos, ikaw na mag-budget Ikaw yan na bahala dyan. for 1 month. Oo. Paano ibabudget ang 1,000 pesos for 1 month? Oo. Di ba parang ang hirap? So, kayo dalawa dapat gumawa ng budget para ikaw din husband, kung ikaw man yung nagtatrabaho para sa pamilya, alam mo, malalaman mo kung saan ba aabot ang 10,000 or di kaya yung pera mo binibigay mo sa wife mo, kung hanggang hanggang days ilang lang. days or ilang months ba yan? Naaabot ba sa next Kasi sweldo? hindi talaga biro ang budgeting. Yes. Especially for the housewives na nasa bahay lang, na nagbabudget. Hindi po yan biro bibili ka pa ng gatas sa mga bata. Mag-grocery ka pa ng mga ulam pa araw-araw. Breakfast, lunch, and dinner pa yan, ha? So, baka hindi sapat yung 10,000, yung mga ganun. Budget kayo together. Yes. And sa mga bata naman, maaari mong sabihin na, ako muna sa kids ngayon. Oo, may mga ganyan na pag weekends, no, yung Saturday and Sunday talaga yan, walang trabaho, no, ikaw na naman ang sasagot. Bigyan mo ng time din, may pahinga. time si Mrs. Bigyan mo siya or si Mr. ba kaya? Or minsan kasi yung naiiwan talaga sa bahay si Mrs. Oo. No? So bigyan mo ng time si Mrs. na sama ka muna sa friends mo. Ako muna dito sa mga bata. Mag-mall ka. And then, ganito din, makipag-banding ka rin sa mga anak mo. Or sa anak Para hindi sila malayo ang loob nila sa'yo. hindi lalayo yung loob nila. Kasi napakalungkot isipin na kung ang anak mo ayaw na rin sa'yo. Di ba? Sama? Kasi parang ang layo ng loob niya sa'yo. Oo, dapat tandaan to natin mga tatay, ha? Oo. Kasi minsan, mas magaan ang loob ng mga anak kaysa sa mama kaysa tatay. Yes, totoo Kasi yan. kulang sila ng time. Totoo yan, Kuya Jerry. And para naman sa emotional Sa struggle, emotional, ito ano yan? lahat tayo po may mga emotional struggles. Yes. No? Dapat alam din natin paano to i-handle. So ito yung maaari mong sabihin, love, I'm here. Kwento mo lang. Yes. Nandito ako, makikinig ako, langga, narajud ko diri pa. Usay, Si Kuya Jerry po, nagiging punching bag ko na yan. Oo. Yun bang, lahat na nasa kanya na alam niya na lahat minsan, yung mga struggles. natatawa ko, at alam mo Matilab, natatawa ko minsan kasi may mga ganitong asawa, gusto nilang mag-express sa kanilang mga husband. Pero minsan itong si husband, ayaw niya. Kasi madamay siya sa stress. Ang iniisip, minsan din naririnig ko din to sa mga husband, sa ibang husband Hindi naman sa iyo, hindi pa kita narinig na nagsabi nito. Kana bang, huy, kadrama ba nimo? O irakay ka. Yung mga ganun, wag naman. 'Di ba? Kasi hindi po yan kadramahan ng babae. Meron kaming mga babae. Emotional kasi. Meron kaming in-struggle emotionally. Emotional kasi itong mga babae, Kuya Jer, kayo ang galing niyo naman talagang mag-handle ng emotions ninyo Oo. Ang mga babae na Lalaki napaka-emotional, no? Babae is babae talaga. Kaya marriage is not 50-50. Oo. Hindi yan 50-50, 50 sa'yo, 50 sa akin. It's 100-100. Oo, diba? Patas Take kayo note. No? Minsan, akala natin, 50-50, hati-hati tayo. Hati-hati lang, no, hindi. it's 100-100.
you give your best, Good. ibibigay din ng asawa mo yung best niya. Oh, not 50-50. Hindi 50-50. Okay. Oh, yun, napakaganda po mga kapatid. At dito na pa tayo dadako sa ating pang-apat na punto. Ang pang-apat po mga kapatid, itong communication builds partnership. Yes. Ayan. Ang dami pong couples ang nag-aaway. Hindi dahil sa problema, kundi dahil Sa misunderstanding. Ang daming nagkakaproblema sa misunderstanding, no? Yun bang hindi kayo nagkakaintindihan minsan. So napakahirap ng ganong scenario, Kuya Jerry. Hindi maganda na yun bang ang pag-aaway ninyo dahil lang may conflict or hindi mo pala naiintindihan masyado yung sinabi niya. oo. So nag-iba ka, naglahi kag bangag or di ka wa pa nimo siya gipahuman siyang giingon ikaw na nakay-conclusion. Wag agad-agad mag-conclude. Ayaw Oo, pag-conclude. yan. Ang gagawin number 1, Yes. Ang una po mga kapatid, dapat natin gawin to, makinig muna. Makinig muna bago sumagot. Oh. Kana bang finish the sentence first. Before ka Ayan. magreklamo diha. Makinig muna bago sumagot. Ang pangalawa, huwag magtaas ng boses. Yes. Oh. As much as possible iwasan. Oh, namimingon natin lang, mo ba akong tingin ko, medyo mataas. Uy, pero Okay alam mo, na. naniniwala ako, Kuya Jerry, makokontrol mo yan. Yes, ang No, pitch ba, lalong-lalo pitch? na kapag ka na bang dili ka sweeto sa ma-feel sa mga lalong-lalo na sa mga bago bitaw mga kasal, no, dili pa sila sweeto ngayon, ana di ay ka. Oo. So dapat control. Yan. Ang susunod po mga kapatid, be honest, pero gentle. Totoo. Namagoy nang usahay, honest tuod ka, pero Honest kay kasi mong giingon pero harsh po yung mong words. always tandaan po natin mga kapatid, no? Honest tayo, pero be gentle. Yun yung sinasabi ng Bible na speak the truth in love. Oh, di ba? Ang panglima, ang susunod naman ay share your feelings, not accusations. Oo, yun bang inaakusahan mo na, yun bang, ikaw gidinong danani, banto ginamit Gibasol? ta. Gibasol na noon Tanawa, di ba? Mo na kay ikaw, kung wala ka nagmarites dito, magana. Di ba? Ang panghuli po mga kapatid, ask. Lagi kang magtanong. Ito yung dapat nating classic tanong. How can I support you? Paano ba kita matutulungan, mahal? Yes, ganun. Yun bang mga ganung bagay na pakita natin yung support natin sa ating mga partner. Ay. Then, laging, yun na nga, inuulit natin to dito sa Family Matters, always check on your partner. Kausapin mo, i-check mo siya palagi. Yan ang ating pang-apat, communication builds partnership. So, you have to build communication sa inyong dalawa. Always check, always magtanong, kumusta ka na, how's work. Yun bang kung pwede nga, ikaw yung magsimula ng conversation. Diba? Yun. Ayan, ang panglima naman, Kuya Jerry, is God is the captain of the marriage team. Yan. Alam mo yung kapag si Lord ang sentro, hindi kayo madaling mag-fall apart. Yes. Sabi nga ng Matthew chapter 18 verse 20, where 2 or 3 gathered in my name, I am there with them. Ibig sabihin, kapag sabay-sabay kayong mag-pray, may supernatural unity yan. Together with God. Andyan si God palagi na sumasama sa atin kapag kahit na kayong dalawa lang nagpa-pray together. Yan. Yes. Yan, ipagpatuloy natin, Kuya Jerry. May 3 habit ng team tayo couples. Ayan. At 3 habit po mga kapatid. Unang-una, number 1, pray together. Yes. Kahit 5 minuto lang a day. Oo, mahaba ba ang 5 minuto mga kapatid? Minsan nga, nahihiya tayo minsan at tilag. Mataas ang ating time sa ating mga social media. Sa Pero screen, when it comes mataas of ang time prayer, sa screen, nako po, yes. kahit 5 minuto, kung napakaliit lang po ang hiningi, mag-pray together. No? Hindi kailangang mahaba, no? 5 minuto lang, pero life-changing. Kada jud ba, unsa may inyong dapat i-pray? Ang dami po mga kapatid, ang inyong pamuyo, ang inyong needs, ang good health ninyo, when it comes sa mga trabaho ninyo, protection na andyan palagi. Diba? Laking tulong talaga itong prayer. Yes. Ang pangalawang habit naman po mga kapatid, tandaan natin, appreciate one another daily. Yes, totoo yan. Pag may ginawa si mister na maliit na bagay,
O pang kusina ba yan? O pang CR, no? Naglalaba, naglinis ng CR, naghugas ng pinggan. Misis naman, i-appreciate mo naman. Kahit para sa'yo, normal na normal yan sa mga babae, pero sa lalaki, ang hirap kaya gawin yan. It takes effort sa kanila. Nagwawalis. They're not used to it kasi. Para naman sa mga lalaki, kung pag-uwi ng bahay niya, si misis na ang nag-ayos ng mga ano ba yan, yung dapat may ayusin pero siya na lang nag-initiate kasi busy ka sa trabaho, i-appreciate naman din siya. Yan lang, give and take lang man dyan, Ate Love. No, dapat i-appreciate palagi. Ang pangatlo po, itong decide things together. What's that? Finances, schedule, discipline sa kids, lahat dapat pinag-usapan. Yes, yun po, no. Naku, napagaganda, Kuya Jerry, ng ating topic sa umagang ito, no. Tandaan, hindi perpekto ang relasyon, pero pwedeng maging matatag kung may Diyos sa buhay ng mag-asawa. Ayan, ang ganda naman yan, Ate Love. So, para sa ating mga listeners, ng mga ka-family matters, napaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ang building a marriage that works together, not against each other. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Yes. Mga listeners, sagutin po ninyo ito. Una, ano ba ang pinaka-challenge nyo as a couple ngayon? Pangalawa, at sa tingin nyo, paano kayo magiging team? Yes, yan. Share sa amin, ano ang dapat gawin? Yes, share nyo lang po, no? Lalo-lalo na ngayon, naka-live tayo. Ayan. Ayan, tama ka dyan, Kuya Jerry, dahil sa bawat tahanan, may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Baka nga ang inyong karanasan ay makapagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya share nyo sa amin sa pamamagitan ng text o message sa ating Family Matters dito sa #Wednesday edition sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ayan. At dito na tayo sa ating application at Yes. kasi ang oras natin ay medyo konti na lang. So sa mga mag-asawa, tandaan po ninyo, hindi kailangan perfect para maging team. Kailangan lang willing. Ano tong klaseng willing? Willing to listen, willing to forgive, willing to try again, willing to invite God in the center. Yes. When you walk together, you win together. Yes. Ayan, yun ang dapat nating tandaan ngayong umaga. At ngayon din mga kapatid, dadako na po tayo sa ating mga prayer. At naway ang Diyos po laging gagabay sa ating mga buhay. At lagi nating tandaan mga kapatid, work as a team. Hindi po kayo magkompetensya. Yes. Ayan, mag-pray po tayo at magpasalamat. Aming Diyos na Ama na nasa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na aming pong natanggap galing sa inyo. Ngayong umaga, gabayan niyo po kami at turuan niyo po kami sa lahat ng aming natutunan ngayon when it comes of work together as being couple. Kayo ang aming Diyos na tagapagturo. Kayo ang aming Diyos na handang gumabay sa lahat ng aming mga kakulangan. Turuan niyo po kami paano maging mabuting mag-asawa sa lipunan. At ngayong umaga din, ang dalangin ko din sa mga lahat ng mga listeners, kung may mga problema po sila when it comes sa kanilang buhay mag-asawa, Panginoon, resolbahin po ninyo ang kanilang mga problema. Tulungan niyo po sila paano umangat, paano maging mas matibay sa harap sa mga problema, Panginoon. At ito pong lahat, Panginoon, ay aming pong pinapasalamat. Kahit naman sa panahon ngayon, makaranas ng mga bagyo, ulan, tulungan niyo po sila. And sa lahat ng kanilang gawain, nandyan kayo at mag-protect sa kanila. Ito pong lahat ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. And maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Sinkauman, kasama po si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. God bless and bye-bye.